Good day guys! Welcome to Senscape again. And eto may bagong balita, fresh, from Attorney Vic Rodriguez vlog, na itong President ng South Korea ay hindi pinayagan ang Pilipinas na makapag-loan ng 28.7 billion pesos dahil syempre buong mundo naman alam na sa ngayon talamak ang korupsyon dito sa Pilipinas. So natural, hindi talaga tayo papayagang makautang dahil alam nila na hindi naman mapupunta sa tamang kapupuntahan ang uutangin na pera. Nakakahiya, di ba? That even other nations can smell the rat in this government. You know, the shame is not in being denied in the loan. It's actually the shame is in having officials so corrupt in this government. Panoorin natin to guys na video ni Atty. Yung pagpapatunay na talagang ang tagal ko noong sinasabi, maliho ang direksyong tinatahak ng Marcos Jr. Administration. Mali. Maliho yung tinatahak. Nahahatak tayo patungo dyan sa geopolitics na laro sa pagitan ng US at China na wala naman tayong kinalaman kung hindi willing victim. Hindi tayo dapat sumali dyan. Ang nakikita natin, yung antas ng korupsyon na ultinyo, nakakahiya ito. Mismo personal, ang Pangulo ng South Korea, mga kababayan Pilipino, gising makinig. Mismong Pangulo ng South Korea, si Pangulong Lee Jae-myung. Pangulong Lee Jae-myung ng South Korea, personal po niyang pinahinto ang 28.7 billion pesos na pagpapautang sa Pilipinas. Tama po yun. Pinatigil po ng Pangulo ng South Korea. Total, maraming Pilipino are into K-pop, yung mga kabataan. Ito po K-flop. Hindi po kasalanan ng Korea. In fact, I think an expression of gratitude is in order to the South Korean President Lee Jae-myung for personally halting or personally calling for his government to stop yung 28.7 billion na loan ng Pilipinas sa kanila. Bakit tayo dapat magpasalamat sa Pangulo ng South Korea? Sapagkat laudable at noble po yung kanyang naging dahilan. Pinatigil mga kababayan, yung mga kababayan natin Pilipino na Filipino migrants, Filipino overseas workers sa South Korea, mabuhay po kayo. Ang sabi po ng Pangulo ng South Korea, kanyang pinatitigil personally, he personally stopped the release or the loan amounting to 28.7 billion. Dahil daw po sa massive corruption. Presidente na ho ito ng South Korea. Pinahinto yung 28.7 billion loan dahil sa massive corruption and looting. Ito po'y termino pananalita ng Pangulo ng South Korea. Stop the 28.7 billion pesos loan papuntang Pilipinas dahil nanakawin lang daw ho ng mga politiko sa Pilipinas. Yan ang naging dahilan ng Pangulo ng South Korea. Compromise po. Yung dapat sana ay napakalaking infrastructure projects na ang biyahe po mula Lawang to Palapag Northern Samar from 65 minutes magiging 19 minutes na lang. Nahinto po yan, makukumpleto po sana pagdating ng taong 2029. Malapit na lang, 4 na taon. Subalit pinatigil po ng Pangulo mismo ng South Korea, Republika ng South Korea, ang utang na ito, 28.7 billion. Bakit? Ang sabi po ng Pangulo ng South Korea, itigil nyo yung 28.7 billion na pagpapahiram ng pera sa Pilipinas dahil sa massive corruption at looting. Nakakahiya na po ang gobyernong ito. Wala ng kredibilidad pati sa mga international funder or international lenders. Hindi po ito kwento-kwento lang. Gaya po ng aking sinasabi, dito po sa Tinig Maisog, sisikapin natin bilang boses, mata, tinig at tainga ninyo, sisikapin ko na pasimplihin yung mga mahalagang usaping panlipunan upang lahat tayo ay magkaroon ng kuro-kuro pananaw opinyon at paninindigan sa mga mahalagang usaping panlipunan na dapat lahat tayo kasali. Dapat lahat tayo may say sapagkat yung ginagamit pong pambayad sana kagaya yung 28.7 billion pesos loan. 28.7 billion pesos loan na pinatigil personal ng Pangulo ng South Korea dahil sa massive corruption at looting of public funds. Tayo po ang nagbabayad niyan. Ito po ang nasa nalathala sa online news. Para ho dito sa ating pahina, wala pong fake news dito.
Nagre-research po yung ating mga volunteer staff at ginagawa po nating bahagi ng ating direktang ugnayan sa inyo sa Tinig na Isog. Ano? So yan, kita natin, ang linaw. South Korea stops 28.7 billion Philippine loan dahil daw po sa massive corruption at looting. Ano? Bakit to? May nag-message sa akin, Attorney Vic, bakit kagaya nung larawang ipinakita mo sa iyong post kaninang madaling araw, ang gamit mo ay yung social media site ng Inquirer. Ngayon, ang ginamit mo pa rin ang Inquirer. Sapagkat po ang Inquirer ay pag-aari ng pamilyang mga nakaupo ngayon sa gobyerno. Kanila po yan eh. So, inagamit po natin ito bilang pagpapatunay na wala po tayong fake news. Pag sinabi nilang fake news ito, di fake sila. Di ba? We are getting them invested also dito sa Tinig Maisog, sa ating munting social media platform. We are making them, without them knowing it, invested dito sa pagpapahayag ng mga totoong balita. Di ba? Gamitin natin yung kanilang mga strength and resources para patuloy pa nating hubaran ang mga huwad. Kaya gaya nga po ng ating pamagat ngayong hapon, hubad na huwad. Okay? Bakit po mahalagang pag-usapan natin? Salamat po kay Congressman Sid Ungab. Ito po yung naging laman ng kanyang paksa nung siya ay nagtanong doon sa hearing sa Kongreso tungkol sa ODA-funded flood control projects for 2024 and 2025. ODA po ito eh, di ba? Yung Overseas Development Assistance. Hindi po ibig sabihin ng ODA ay overdose si addict. Hindi po. ODA is Overseas Development Assistance. Ang Overseas Development Assistance, kagaya po nung naipahayag ko sa inyo, utang po iyan. Utang at meron po yan, dumaan po yan sa DBCC, dumaan po yan sa Monetary Board at meron po yung sovereign guarantee. Hindi po yan utang na pasalamatan natin si Bongbong Marcos at tayo pinautang ng South Korea. Halimbawa, hindi po. Kaya po tayo pinapautang, dumadaan po kasi sa masusing pag-aaral, sa vetting at tinitingnan yung feasibility study kung nararapat ba at kung ano yung magiging social impact ng proyekto. Kagaya nga po sana na itong 28.7 billion loan. Yung biyahe po na mula 65 minutes ay magiging 19 minutes na lang sana. Dapat, pagkababaybayin mo yung Lawang to Palapag Northern Samar. Magiging 19 minutes na lang ho yung 65 minutes na usual na biyahe. Maganda po yan. Yan po yung Samar Pacific Coastal Road 2. Maganda po, hindi ba? Maganda yung layunin. Subalit, nanonood po ang international community sa nangyayaring mga kurakutan, pagnanakaw at higit na tumataas at lantarang level ng korupsyon sa ilalim ng Marcos Jr. administration. Ito na po ang nagiging bunga. Meron na pong reaksyon ang international community. Unang-una nang nag-react ay ang Republika ng South Korea. Ano ho ang naging reaksyon ng Republika ng South Korea? Yung mga mahilig po sa K-pop. Pinatigil po personally ng Pangulo ng South Korea itong 28.7 billion loan. Bakit? Due to massive corruption and looting. Looting of what? Not of groceries, not of department stores. Massive corruption and looting of public funds. Massive corruption and looting of public funds. Yan po yung naging dahilan. Binunyag po ito ni Congressman Sid Ungab sa kanyang pagtatanong at sa kanyang talumpati na ibinigay, yung kanyang privilege speech diyan po sa mababang kapulungan. At yun nga ho, lumalabas dito, himayin po natin, alam mo ninyo matagal na tayong nag-advocate at nangangampanya na para po tayo umasenso bilang tao, bilang lahi, bilang isang bansa, bilang Pilipino, kinakailangan ho magkaroon tayo ng fiscal discipline, austerity measure sa mga naglilingkod sa gobyerno, yung mga kawani ng gobyerno. Austerity, yung belt tightening, yung paghigpit ng sinturon. Nakita naman natin kung gaano kawalang hiya yung mga nepo babies, hindi ba? Yung mga nepo babies, nakita naman natin kung gaano kawalang hiya. Yung mga nagpaparada sa mababang kapulungan ng mamahaling relos, mamahaling bag, I'm sure hindi nyo pa nakakalimutan kung sino-sino yung mga yan. Mamahaling sasakyan. Ultimo, mga assistant district engineer, na ngayon district engineer, nagpapatalo mga kababayan sa kasino ng 400 plus million pesos. Wala namang 400 million pesos yung taong yun ng personal niya. Pera niyo po yun. Kaya tama, malungkot, subalit tama, yung naging pasya ng Pangulo ng Republika ng South Korea, itigil, i-hold, pahinto itong 28.7 billion loan sa Pilipinas. Dahil nga daw sa massive corruption and looting. Dapat po magkaroon tayo ng fiscal discipline
na nakita naman natin, walang-wala sa Marcos Jr. administration. Magarbo po ito, extravagant po ito eh. Mucho-mucho. Marangya ang pamumuhay. Hindi po nila pera, pera po mula sa buwis na ating binabayad. Magkaroon tayo ng austerity program, magkaroon tayo ng belt tightening. At sikapin natin na mabawasan ang ating pambansang pagkakautang. Kaya po tayo nangungutang, ito'y tapatang usapan. Nakikita natin kung paano binubulsa, kinukurakot, ninanakaw, nauuwi sa korupsyon ang trilyong pisong halaga ng pondo at pera nating mga Pilipino. Ang nangyayari ho, tayo'y nangungutang, ang ating pamahalaan ay nangungutang upang tustusan ang patuloy na pagnanakaw ng mga walang hiya sa gobyerno. Yan ang masaklap na katotohanan. Kanya naintindihan ko kayo kung kayo'y galit na at nais nang lumabas ng inyong mga tahanan, ng opisina, ng trabaho, ng eskwela at sumama diyan sa mga nagpapatawag ng payapang pagtitipon sa darating na Sabado. Okay ho yan, desisyon nyo yan, mag-iingat lang ng grupong samahan. Yun lang ho ang sinasabi ko, huwag kayong sasama sa huwad. Kagaya nung taong nagpapatawag ng pagkilos daw kahapon, nag-press conference pa, imaginein mo, hindi bagay na siya yung nagpapatawag. Subalit suriin ninyo, public record naman yan, public personality yan, silipin ninyo kung siya ba ang dapat pakinggan pagdating sa anti-corruption crusade. Kung sa tingin yung bagay siya maging anti-corruption crusade, ay tingnan po ninyo, samahan ninyo siya. Maraming salamat po sa mga nakasubaybay sa akin sa TikTok. Maraming salamat. We don't need more loans para lang ibulsa ng mga officials. We need justice. We need accountability. We need a government that serves the people. Thank you for watching, guys. Till next time, God bless.